Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktora na nakatutok sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Nais ko po kayong kumustahin ngayon. Napansin niyo na po ba ang mga age spots o maiitim na mantsa sa likod ng inyong mga kamay at sa inyong pisngi na tila hindi na nawawala? Kahit takpan pa ng makeup, tila padilim pa sila ng padilim at lalong kumakalat. Iniisip niyo po ba na ito ay normal na bahagi lang ng pagtanda? Mali po iyon. Ngayon magiging tapat po ako sa inyo. May mahalagang babala mula kay Dr. Elena Reyes, isang kilalang dermatologo sa Makati na may higit 50 taong karanasan. Ang mga mansyang ito ay hindi lang basta senyales ng pagtanda. Ito po ay parang alarm clock ng inyong katawan na tumutunog. Bawat isang mantsa na nakikita ninyo ay representasyon ng humihinang mga organo at naninigas na mga ugat. Ito ang huling paraan ng inyong katawan para makipag-usap sa inyo isang desperadong sigaw para humingi ng tulong. Itigil na po natin ang maling akala na ang mga mamahaling cream o laser treatment ang solusyon. Para lang po yang nagpipinta sa ibabaw ng pader na may sira sa tubo sa ilalim. Kapag may tagas pa sa loob, babalik. At babalik lang ang problema. Kadalasan ang mga mantsa ay bumabalik na mas malalim at mas makapit kaysa dati at gagastos lang kayo ng malaki para sa matagal na proseso ng pagpapagaling. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 10 na natural na sikreto laban sa pagtanda mula kay Dr. Reyes. Sa edad na 72 ang kanyang balat ay mas maganda pa kaysa sa maraming taong nasa edad court. Sa paraang ito, hindi ninyo kailangang gumastos ng kahit 1 sentimo para sa mga walang kwentang procedure o produkto. Walang gamot o karayom na kailangan. Ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa sarili ninyong kusina at gamitin ang mga pangkaraniwang sangkap para unti-unting alisin ang mga mantsa mula sa loob palabas. Pakiusap panoorin po ninyo ang buong video. Makakakuha kayo ng isang detalyado at praktikal na gabay kung paano baliktarin ang epekto ng pagtanda sa inyong balat at ibalik ang isang maliwanag at makinis na kutis. Pero bago po yan, kung nag-aalala po kayo sa inyong kalusugan, pakipindot po ang subscribe button at i-on ang notifications. Gusto kong malaman kung handa kayong samahan ako dito habang tinatalakay natin ang mga katotohanang ayaw pag-usapan ng iba. Mag-type po ng isa sa comment section kung nanonood kayo at nakaka-relate sa video na ito. Mag-type naman ng 0 kung hindi. Kung mayroon kayong pinagdadaanang katulad na issue sa kalusugan, mag-iwan po ng komento. Susubukan ko pong sagutin ang inyong mga tanong sa abot ng aking makakaya. Bago natin ibunyag ang 10 sikreto, isang bagay ang dapat nating maunawaan. Saan nga ba talaga nanggagaling ang mga mantsyang ito? Ayon kay Dr. Reyes, na isang tunay na yaman ng ating bansa, ang pangunahing salarin ay ang mga free radicals. Ang mga free radicals ay parang kalawang sa ating katawan. Nagiging hindi kontrolado sila dahil sa paghinga, pagkain, stress at pagpupuyat. Noong bata pa tayo, malakas ang sistema ng ating katawan sa pag-aalis ng kalawang at kayang-kaya nitong linisin ang lahat. Ngunit pagkatapos ng edad 40 nagsisimula nang pumalya ang sistema. Ang hindi maalis na kalawang ay nagsisimulang magdulot ng pinsala, nagpapatigas ng mga ugat at nakakaapekto sa paggana ng mga organo. Kapag inatake nito ang mga selula ng balat, doon nabubuo ang mga paulit-ulit na age spots. Kaya naman ang problema ay hindi lang nasa ibabaw ng inyong balat. Kung susubukan ninyong gamutin ito, gamit lang ang mga cream para lang kayong naglilinis ng unang palapag habang may nagtatapon ng basura sa ika-6 na palapag. Hindi po ito gagana. Ang buong teorya ni Dr. Reyes ay nakasalalay sa 4 na salita: panlabas, na pag-aalaga, panloob, na pagsasaayos, matibay, na depensa, at pangmatagalang dedikasyon. Upang mapatakbo muli ang ating lumang sasakyan,
Kailangang gumana nang sabay-sabay ang 4 na gulong. Sige po, tama na ang pagpapaligoy-ligoy. Dumako na tayo sa mahalagang bahagi. Magsisimula tayo sa countdown sa numero 10. Numero 10 cc. Ehersisyo para sa kali. Bakit nga ba mas gustong lumabas ng age spot sa likod ng mga kamay at sa mukha? Ito ay dahil mas mabagal ang sirkulasyon ng dugo sa mga lugar na ito. Ang mga dumi ay hindi maalis at ang mga sustansya ay hindi makadaloy, kaya doon sila naiipon. Kaya naman, ang unang sikreto ni Dr. Reyes ay ang ehersisyo sa kamay. Ngayon, sabayan ninyo ako. Itikom ng mahigpit ang inyong mga kamay. Sa loob ng 5 segundo pagkatapos ay bigla ang ibukas ng husto. Mararamdaman ninyo ang pangingilig sa dulo ng inyong mga daliri. Gawin ito ng 20 beses. Pagkatapos gamit ang inyong hinlalaki, pindutin ang puno ng bawat kuko sa kabilang kamay sa loob ng 10 segundo bawat isa. Ang paggawa nito sa loob lang ng 3 hanggang 5 minuto habang nanonood ng TV ay katumbas na ng pagbabayad sa isang profesional na masahista ng kamay. Pinuwersa nito ang dugo na dumaloy sa mga dulo ng kamay na nag-aalis ng dumi at kalawang habang naghahatid ng sustansya. Tandaan ang sirkulasyon ang pinakamahusay na panlinis mula sa loob. Numero 9. Extra virgin olive oil. Ang tuyong balat ay parang lupang bitak-bitak nagkakaroon ng mga guhit at mantsa. Huwag gumastos ng malaki o napayo ni Dr. Reyes. Nasa kusina ninyo lang ang extra virgin olive oil, isang dekalidad na langis. Ang taglay nitong polyphenols at vitamin E ay mahuhusay na antioxidant na direktang lumalaban sa kalawang. Paano ito gamitin? Habang medyo basa pa ang inyong mukha, pagkatapos maghilamos magpatak ng 1 o 2 patak sa inyong palad. Pagkiskisin ang inyong mga kamay hanggang sa uminit at dahan-dahang ipahid sa mga bahaging may mantsa sa inyong kamay, mukha at leeg. Ang kaunting langis na ito ay sapat na para ikulong ang moisture at gumawa ng harang na nagpapanatili sa inyong balat na hydrated buong araw. Numero 8. Vaseline at Pulot Pukyutan Honey. Ang susunod na gamit na ito ay malamang nasa bahay nyo na, pero baka magulat kayo na isa pala ito sa mga pangunahing sangkap ng pinakamahuhusay na healing cream. Ito ay ang Vaseline. Ayon kay Dr. Reyes, ang Vaseline ay may isa sa mga pinakamahusay na occlusive na katangian. Gumagana ito na parang takip, ikinukulong ang lahat ng sustansya sa loob ng inyong balat. Kapag hinaluan ng pulot pukyutan, isang natural na antibacterial at ahente sa pagkumpuni, sila ang bumubuo ng pinakamahusay at pinakamurang pampagaling na pamahid. Paano ito gamitin? Bago matulog, magpahid ng manipis na layer ng pulot pukyutan sa mga mantsa. At pagkatapos ay tapik-tapikan ng kaunting Vaseline. Magugulat kayo sa umaga na ang inyong balat ay kasing kinis ng binalatang itlog. Ito ang pinakamura at pinakamabait na paraan para ayusin ang sirang balat. Numero 7. Walnuts. Kung kailangan ninyo ng isang hukbo ng antioxidants para labanan ang free radicals, ang walnuts, ang pinakamalakas na hukbong maaari ninyong kainin. Sagana ito sa omega-3s at vitamin E na siyang kabaligtaran ng free radicals. Sa oras na lumitaw ang free radicals, handa silang isakripisyo ang kanilang sarili para protektahan ang mga selula ng balat. Ipinapayo ni Dr. Reyes na kumain lamang ng 3 hanggang 5 piraso ng walnuts araw-araw. Huwag kumain ng higit pa riyan. Maari ninyo itong kainin bilang merienda sa hapon o ihalo sa inyong cereal sa almusal. Mapapansin ninyong magsisimulang kumikinang ang inyong balat at magpapasalamat din ang inyong memorya. Ang estratehiyang ito ay tunay na mula sa loob palabas. Numero 6. Carrots. Kung ang walnuts ang mga tagapagtanggol, ang mga karot naman ang mga manggagawang nag-aayos ng pinsala. Dahil sa bumagal na metabolismo ng balat, mas matagal manatili ang mga selula ng balat na may melanin na nagre-resulta sa mga mantsa.
Ang vitamin A na nagmumula sa beta-carotene sa karot, ang pangunahing salik na nagpapabilis ng metabolismo ng mga selula ng balat. Iniuutos nito sa bagong balat na tumubo at sa lumang balat na matuklap. Ang pagkain ng mas maraming karot ay parang pagkakaroon ng bagong balat. Unti-unti nitong tinutulungang punan ang mga butas at puwang na parang masisipag na artesano. Numero 5. Munggo mung beans. Minsan ang mga mantsa ay namumula at namamaga. Sa sitwasyong ito, kailangan ninyo ang karunungan ng inyong mga ninuno, ang munggo. Ito ang natural na hari ng detox, kaya't lubos itong inire-rekomenda ni Dr. Reyes. Paghaluin ang pinakamurang munggo powder na mabibili sa tindahan kasama ng tubig o katas ng patola para makagawa ng paste. Ipahid ito sa buong muka o sa mga mantsa lang at banlawan pagkatapos ng 15 minuto. Mararamdaman ninyo itong malamig at nakakaginhawa na parang may puwersang humihila sa init mula sa loob ng inyong balat. Ang buong muka ay nagre-relax. Kung aalisin niyo muna ang init, mas magiging epektibo ang susunod ninyong skincare routine. Numero 4, spinach. Pagdating sa pagpapaputi, umiinom pa rin ba kayo ng vitamin C lang? Ayon kay Dr. Reyes, maraming gulay ang may kakayahang magpaputi, tulad ng spinach na isang natural na ahente sa pagpapaputi. Bukod sa mataas na antas ng vitamin C na pumipigil sa melanin, ang spinach ay naglalaman din ng lutein, isang sikretong sandata. Hindi lang pinoprotektahan ng lutein ang inyong mga mata, kundi epektibo rin itong nilalabanan ng blue light. Ang araw-araw na pagkakalantad sa mga TV at telepono ay maaaring magdulot ng mga mantsa sa ating balat. Ang pagkain ng mas maraming spinach ay parang pagbuo ng isang filter laban sa blue light sa loob ng inyong katawan. Magdagdag ng ulam na spinach sa hapunan para gumaan ang pakiramdam ninyo mula sa loob palabas. Numero 3. Balat ng saging banana peel. Ang susunod na ito ay magpapabago ng inyong isip. Itinatapon niyo ba ang balat? Tuwing kumakain kayo ng saging, itinatapon ninyo ang isang malakas na sandata para labanan ang mga mantsa. Ayon kay Dr. Reyes, ang puting lamad sa loob ng balat ng saging ay puno ng antioxidants at salicylic acid. Ang salicylic acid ang pangunahing sangkap sa mga produktong pampaganda na ginagamit para pabaguhin ang balat. Maaari nitong paputiin ang mga mantsa at dahan-dahang alisin ang mga lumang selula ng balat. Pagkatapos kumain ng saging, gamitin ang sariwang balat para dahan-dahang imasahe ang mga mantsa sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Hayaan itong matuyo sa hangin at pagkatapos ay banlawan. Para bang binigyan tayo ng Diyos ng isang libreng pambura ng mantsa. Numero 2, sunscreen. Tandaan, walang silbi ang pagpapahid ng balat ng saging sa gabi kung hindi kayo nagsusuot ng sunscreen sa araw. Para lang kayong nagbubuhos ng gasolina sa apoy. Mamamatay ba ang apoy? Ang nasa ikalawang pwesto ay walang kinalaman sa pagkain o pagpapahid. Sa kanyang pinakaseryosong boses, binabalaan tayo ni Dr. Reyes na lahat ng ating mga naunang sinabi ay masasayang kung hindi natin gagawin ito. Ayon sa mga pag-aaral, 90% ng pagtanda ng balat, lalo na ang mga mantsa, ay sanhi ng UV rays. Isipin niyo ito bilang tagapag-udyok ng mga selula ng melanin. Sa oras na malantad ang inyong balat sa araw, sisigawan ng UV rays ang inyong mga selula na gumawa ng melanin ngayon din. Dahil dito, nagsisimulang lumitaw ang mga mantsa. Kaya ang sunscreen ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang obligasyon, isang panuntunang dapat sundin araw-araw. Kahit sa maulap na araw at sa loob ng bahay malapit sa bintana, mayroon pa ring UV rays. Ang pisikal na proteksyon tulad ng pagsusuot ng mahabang manggas at sombrero ay mahalaga. Tulad ng paghihilamos o pagsisipilyo, kailangan ninyong ugaliin ang paggamit ng sunscreen. Kailangan ninyo ito. Tandaan ang sinabi ni Dr. Reyes, kung lalaktawan mo ang isang araw ng sunscreen,
Lahat ng pagpapaputing ginawa mo sa loob ng 10 araw ay mawawalan ng bisa. Numero 1, maskara ng lemon at pulot pukyutan. Sa wakas, narito na tayo sa unang pwesto na hinihintay ng lahat. Ayon kay Dr. Reyes, ang paraang ito ang pinakamabisang paraan para labanan ng melanin. Ang lemon at honey mask ang pinakamabilis at pinakaepektibong natural na solusyon sa pagpapaputi ng mantsa. Alam kong maraming tao ang nag-aalala na baka umitim ang kanilang balat dahil sa lemon. Tama po kayo. Diyan nagkakamali ang 99% ng mga tao. Ang susi ay ang tamang paggamit nito. Ang malakas na vitamin C ng lemon ay nagsisilbing natural na pantunaw ng melanin na may pambihirang kakayahang magpaputi. Pinipigilan naman ng pulot pukyutan ang iritasyon sa balat habang nagbibigay sustansya at nagpapagaling. Ang tamang sukat ay 3 hanggang 4 patak ng sariwang katas ng lemon para sa bawat isang kutsara ng pulot pukyutan. Hindi na dapat dagdagan pa yan. Ang pinakamahalagang panuntunan ay dapat itong ipahid sa gabi dahil ang liwanag ay magiging sanhi ng oksihenasyon ng vitamin C. Bukod sa hindi ito magiging epektibo, lalo pa kayong iitim. Dapat ninyo itong ipahid sa inyong mukha sa gabi pagkatapos maghilamos kapag sigurado na kayong hindi nalalabas o bubuksan ang anumang maliliwanag na ilaw. Banlawan ito pagkatapos ng 15 minutong paglalagay. Para itong pagpapadala ng isang espesyal na unit ng militar para wasakin ang kastilyo ng melanin ng may katumpakan. Ito ang magiging pinakamabisa ninyong lihim na sandata para baliktarin ang mga mantsa kung susundin ninyo ang patakaran na gagamitin lamang ito sa gabi. Dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa dayang sikreto ni Dr. Reyes na kanyang binuo mula sa kanyang habambuhay na trabaho. Napansin niyo ba na wala sa mga ito ang mahal o mahirap hanapin? Nagtatago lang sila sa mga kusina ng ating buhay. Isang mahalagang aral. Lagi po nating tatandaan, ang edad ay isang numero lamang. Hindi ito isang dahilan para tanggapin na lang ang pagtanda. Oo, hindi kayo mamamatay dahil sa mga mantsa sa inyong mukha, pero ang mga ito ay nagsisilbing paalala. Isang paalala na kailangan ninyong alagaan nang mas mabuti ang inyong sarili, aking mga kaibigan. Madalas sabihin ni Dr. Reyes na ang positibong pananaw ay mas mabisa kaysa sa anumang skincare treatment. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang isang masayang disposisyon ay maaaring magbawas ng pagtanda ng balat ng hanggang 30%. Siyempre ang mga mantsang ito ay hindi mawawala sa isang araw dahil hindi naman sila lumitaw sa isang araw. Ang balat ay may 28 araw na metabolic cycle. Ipinapayo ni Dr. Reyes na bigyan ninyo ang inyong sarili ng hindi bababa sa 3 buwan kung nais ninyong makita ang malaking pagbabago. Ang tanging mahika na gagana rito ay ang tiyaga. Ngayon na ang panahon para gumawa ng pagbabago. Hinihikayat ko kayo na magsimula ngayong gabi sa pamamagitan ng pagpili ng pinakamadaling gawain sa listahang ito. Marahil ito ay ang pagkuskos ng balat ng saging na itatapon nyo na sana sa likod ng inyong kamay bago matulog. O marahil ito ay isang paalala na kumain ng 3 walnuts para sa almusal bukas. Magsimula lamang sa maliit na gawaing ito at ipagpatuloy sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos nito, hinihikayat ko kayong panoorin muli ang video na ito at mag-iwan ng komento para ipaalam sa amin kung ano ang napili ninyong gawin at anumang maliliit na pagbabago na inyong napansin. Manatili po tayong konektado, suportahan ang isa't isa at saksihan ang pagbabago. Walang imposible sa harap ng ating pagsisikap at pagtitiyaga. Pinapanood nyo ba ito sa inyong TV? Kung nakakatulong ito, maaari ninyong gamitin ang inyong telepono o remote para hanapin ang aming channel sa YouTube. Pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong video
tungkol sa kalusugan, nutrisyon at buhay senior. At kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up o mag-iwan ng komento at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Lubos po naming pinahahalagahan ang pagdinig mula sa inyo.